Ang ating kalawakan ay isang misteryosong lugar. Ito ay ang ilan sa mga katotohanan patungkol sa malawak na kalawakan. Nang ika-9 ng Setyembre ng taong 1999, nadiskubre ng NASA ang planeta na HD 20458b. Sa planetang ito, umuulan ng silicate at mga bubog ng patagilid sa naitalang bilis na 7,000 kilometro kada oras. Mga katinagalo ko, ang pinakamabilis na naitalang bayo ng hangin dito sa Earth ay umaabot lamang sa 378 kilometer na kada oras. Unang inakala ng mga sayentipiko na tubig ang kanilang nakikita sapagkat kulay asul ang rumihistro sa kanilang pag-oobserba. Ito pala ay dahil sa kemikal na tinatawag na silicate. Ang planetang HD 209,458b ay 63 light years ang layo dito sa atin sa Earth. Nang ika-16 ng Disyembre ng taong 2009, nadiskubre ng NASA ang planeta na Angeles 1214b sa layong 40 light years mula dito sa atin sa Earth. Sa planetang ito matatagpuan ang tinatawag nila na ang hot ice o ang mainit na yelo. Ito ay tila ba isang ice cream ang itsura, ngunit ito ay nagbabaga naman sa init. Dito rin makikita ang tinatawag na ang superfluid na uri ng tubig. Ang superfluid water, mga katinagalog ko, ay may kakayahan na ikulong at pabagalin ang bilis ng liwanag. Sa planeta naman na 51 Pegasi b, naitala ang normal na temperatura na umaabot sa 1,000 degrees Celsius at maaari pa na maarok ang 2,000 degrees Celsius. Matatagpuan 50 light years mula dito sa atin sa Earth. Sa planetang ito, umuulan ng apoy na gawa naman sa tunaw na bakal. Tinataya sa ating galaxy pa lamang na ang Milky Way ay mayroong 2 bilyong uri ng mga planeta. Ito ay ang kahawig ng kung ano ang planeta natin na Earth. Kaya naman hindi imposible na mayroong buhay sa labas ng ating planeta. Ang pinagtatalunan na nga lang ng mga sayentipiko at mga eksperto ay kung gaano sila ka-advance at kung sino ang nauna. Bawat bituin ay mayroong mga tira-tirang mga materyales. Galing naman sa mga materyales na ito nabubuo ang mga planeta na siya namang iindayog ng kasama niya. Ngunit ang prosesong ito ay ang naitala na ang pinakabayolente at ang pinakanakakatakot na yugto ng bawat nabubuo na sistema. Ito ay dahil kung minsan lagpas sa 100 ang mga nabubuo na mga planeta. Sila ay mag-aagawan at magbabanggaan naman sa pwesto na kanilang iikutan. Sa madugong agawang ito, may mga planetang mahihila at ang iba naman ay maitutulak ng mas malalaking planeta na dumidikit sa kanila. Sa pangyayaring ito, may mga planetang titilapon paalis ng system o ng sistema at ito ay magiging ulilang planeta. Sa mga eksperto, tinatawag nila ito na ang mga rogue planet. At dahil wala silang iniikutang bituin na nagbibigay dapat ng liwanag at init sa kanila, balot sa yelo at kadiliman ang mga uri ng mga planetang ito. Ayon sa NASA, nasandamakmak ang mga rogue planet na kanilang natatagpuan. Ilang beses na rin na naoobserbahan na sa oras na pumasok ito sa isang sistema ng mga planeta ay nagdudulot ito ng napakalaki na sakuna. Sisirain ito ang ikot ng mga planeta na siya namang magiging sanhi upang magbanggaan ng mga ito at mawala sa dati nito na indayog. Paminsan sila ay sumisipa sa planetang madidikitan nito na siya namang papalit sa kinuha nito na pwesto. Samantalang ang planetang napatalsik naman niya ay ang tatagurian na ang ulila na planeta. Maglalakbay ito sa kawalan ng kalawakan hanggang sa tamang panahon na ito ay makakapasok sa bagong sistema. Uulit na naman ang kwento kung magtatagumpay ito. Sa ating solar system, nahihirapan ang mga ganitong planetang makapasok. Ito ay sa kadahilanan na may mga malalaking planeta tayo na nagsisilbi na bilang harang. Isang halimbawa dito ay ang higanteng planeta ng Jupiter. Sa sobrang laki nito, 1,300 ang katumbas nito na Earth. Makailang beses na may nakapasok na mga malalaking asteroid sa ating solar system na nagmula naman sa labas ng ating sistema. Ang ganitong asteroid ay nangangahulugan ng katapusan ng ating Earth sa oras na tayo ay tamaan. Ngunit sa kabutihang palad, hinahatak ng Jupiter ang mga malalaking tipak na mga batong ito. Ito ay papunta sa kanya na tuluyang tatama nga sa higanting planeta. Ganito rin ang gagawin ng Jupiter sa oras na may
napapadaang ulilang planeta sa ating sistema. Ang planetang Jupiter ay nagsisilbing tagapagligtas ng ating mundo. Literal na gawa sa hangin ang mga malaking planeta sa ating solar system, katulad na lamang ng Neptune at maging ng Uranus. Isa sa pinakamarami ay ang hanging tinatawag nila na ang methane. Sa tindi ng pressure o ang puwersa kasama na ang init, ang methane po ay nagkakaroon ng reaksyon. Ang hangin o ang gas na ito ay nagiging po na isang diamante. Kaya naman sa mga planetang Neptune at maging sa Uranus, sa tuwing bubuhos ang ulan sa planetang ito, literal na umuulan po ng diamante. Agosto ng taong 2004, nadiskubre ng NASA ang planeta na tinatawag nila na ang Gliese 43-6b. Kasing laki po ito ng planetang Neptune. Punong-puno rin po ito ng tubig. Ngunit ang problema sa planetang ito ay 15 beses pa ito na mas malapit sa kanyang iniikutang bituin kaysa sa kung gaano kalapit ang Mercury sa ating haring araw. Dahil sa tindi ng gravity sa planetang ito at sa dami ng tubig, dito matatagpuan ang uri ng yelo na tinatawag nila na ang nagliliyab na yelo o ang burning ice. Kung napanood ang pelikula na Interstellar, malamang may idea na kayo sa kung papaano ang plano ng NASA sa hinaharap na upang makamit natin ang pagpunta sa mga pinakamalalayong mga bituin at maging planeta. Sa ngayon po mga katinagalog ko, mayroon na silang 6 na modelo ng mga spaceship na maaaring gamitin sa hinaharap upang makapunta sa iba't ibang nabanggit ko na mga planeta. Mga katinagalog ko, kung bibigyan po kayo ng pagkakataon, susugod ba kayo at magpupunta, makikipagsapalaran sa isang bagong tuklas na planeta? Kung oo o hindi, ay isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Ang pinakamagandang sagot ay magkakamit po ng 100 na Gcash load. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.